Noong buwan ng Enero o January ng taong 1945 ay may isang malaking barko ang nawasak at lumubog sa malalim na karagatan ng Baltic Sea. At sa paglubog nito ay libo-libong mga tao kasama na mga bata ang nawalan ng buhay sa isang iglap. Ang isang trahedya o paglubog ng isang barkong ito ang maituturing na nangunguna sa lahat ng mga trahedya na nangyari sa karagatan sa buong mundo. Dahil kung inaakala natin na ang paglubog ng Dona Paz noong taong 1987 sa Pilipinas ay maituturing na nating malaking trahedya kung saan ay may namatay na mahigit 4,300 na katao. Ang paglubog ng barkong Wilhelm Gustloff ay nagkaroon ng 9,300 plus na pagkasawi ng mga tao. Ang malaking tandang pananong natin, ano nga ba ang naging dahilan ng paglubog ng barkong ito? Sino-sino ba ang mga sakay ng Wilhelm Gustloff? At mayroon nga bang taong dapat sisihin sa nangyayaring ito? At bakit sa isang pagsindi lamang ng ilaw ng barko ay naging daan ito ng unti-unti nitong paglubog? Pero bago ang lahat, classmate, kung bago ka pa lang sa ating channel, aba syempre, kailangan pa bang i-memorize yan? I-subscribe mo na yan. At syempre, wag na wag mong kalimutang batingtingin ang ating kampana at bigyan ako ng isang like. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Ang barkong Wilhelm Gustloff ay isang barko na ipinagmamalaki ng bansang Germany bago pa man at habang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang barkong ito ay unang ginamit noong taong 1937, ngunit ito ay isang barko na kung tawagin natin ay cruise ship. Sa makatuwid, ang barkong ito ay isang sasakyang pandagat na kung saan ay ginaganap ang mga pagpupulong at mga kasiyahan at mga concert para sa mga general at matataas na antas ng tao simula noong 1937. At naglalarawan nga daw ito ng tagumpay at kayamanan ng Germany. Lumipas ang 2 taon ng taong 1939 ay dito na nangyari ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong ito, ang barkong Wilhelm Gustloff ay naging isang ospital naman para sa mga sundalong German na nasusugatan sa kakasimula pa lamang na digmaan. Naging ospital ito sa pagitan ng taong 1939 hanggang November ng taong 1940 lamang. At noong 1940 hanggang 1945 ay nagsilbi naman ito bilang floating barracks ng mga militar ng Nazi. Dito nagpapahinga at nagtitraining ang mga sundalo ng Germany na sasabak sa labanan. Pero kahit mga sundalong German ang sakay nito ay walang mga armas ang nakaposte sa barko dahil ang disenyo nito ay bilang isang cruise ship nga at hindi idinisenyo sa pakikidigma. Samantala, habang tumatagal ang labanan ay naghari ang lakas ng bansang Germany at mga kaalyado nito. Ngunit sa pagdaan pa ng mga taon ay tila nabaliktad na ang sitwasyon, kung saan sa kaligitnaan ng taong 1944 hanggang 1945 ay unti-unting nanghihina ang puwersa ng Germany. At sa panahong ito ay nagsisimula na ring magsipaglikas ang mga tao at German troops ng East Prussia, Poland at iba pang lugar na inokupa ng Germany. Ito ay dahil na rin sa pagbabalik ng Soviet para muling sagupain ang tropa ng Germany at buong-buo ang loob na matatalo ang hukbo ng kalaban dahil sa mas pinalakas na puwersa ng Soviet Union. Ang barkong Wilhelm Gustloff na nasa Gotenhafen, Poland ay ang barko na napili para mag-evacuate ng mga sibilyan at ilang mga sundalo mula Poland, East Prussia at Courland upang tumungo naman ng Kiel, Germany. Bukod kasi sa laki nito na mayroong 208 meters na haba, ay mayroon din itong 5 palapag na ipinagmamalaki at kayang-kaya din itong mag-occupy ng hanggang 2,000 mga katao. Subalit, dahil sa kagustuhan ng mga sibilyan na makatakas sa galit na paghihiganti ng Soviet, ay kanya-kanya na ng sampa ang mga tao at hindi na rin mapigilan ng mga opisyal ang sunod-sunod na pag-akyat ng mga sibilyan hanggang sa tuluyan ng hindi mahulugang karayom ang sitwasyon sa loob ng barko. Sa makatuwid, ang 2,000 limit lamang ng barko ay sumobra na ang sakay nito. Dahil sa dami ng sakay ay hindi mo na magawang tumungo pa ng CR upang umihi
Kaya ang nangyayari ay kung saan na lamang abutin ng pagjingle ang mga sakay nito. Sabay-sabay din ang pagtangis ng mga bata dahil halos kalahati ng mga sakay nito ay mga musmus pa lamang. Gayunpaman kahit ganito ang sitwasyon ay panatag ang kalooban ng mga refugees o sibilyan. Ligtas na tayo sa posibleng kapahamakan o kamatayan sa pagdating ng mga sundalong Soviet. Salamat talaga. Salamat. Sa kabilang banda ay nag-usap naman ang mga kapitan ng barko kung saan ang maaring ligtas na ruta nila patungong Kiel, Germany. Maaari tayong gumilid ng malapit sa mga pampang. Ngunit, maaring may mga bomba ang nag-aabang kapag ginawa natin ito. At isa pang kapitan na si Captain Peterson ang agad na nagsalita. Delikado nga kung ganyan ang gagawin natin. Mas makabubuti siguro kung sa gitna tayo dadaan at ito ang pagdaan natin sa Baltic Sea. Subalit, kung sa Baltic Sea naman sila dadaan ay maaring mapansin sila ng mga submarine ng kalaban na nagpapatrolya sa Baltic Sea. Kaya bahagyang nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa mga kapitan. Hanggang sa huli ay ang pagdaan pa rin sa Baltic Sea ang magiging ruta at napagkasunduan na patayin na lamang ang mga ilaw para hindi sila mapansin ng mga kalaban. At isa pa, ang Baltic Sea ng buwan ng Hunyo ay maulan, malamig at mahamog na magiging advantage din para maikubli nila ang barko patungong Germany. At sa ganap na 12:30 ng tanghali, January 30, 1945 ay nagsimula ng umalis ang barko sa Gotenhafen, Poland nang hindi binubuksan ang ilaw ng barko kahit mahamog noong araw na yon. Kailangan nila itong gawin para hindi sila mapansin ng kalaban. Bandang alas 8 na ng gabi, noong nasa parte na sila ng Baltic Sea ay may isang misteryosong tawag ang natanggap ng Wilhelm Gustloff. Kailangan namin kayong samahan sa inyong paglalayag patungong Germany at isang torpedo boat ang aalalay sa inyo. Sa narinig na yon ay nag-usap muli ang mga kapitan na kailangan nilang buksan ang ilaw ng barko para hindi magkabungguan ang Wilhelm at ang sinasabing sasalubong sa kanilang torpedo boat. Kahit pa sila ay may halong pagdududa kung saan ba talaga galing ang tawag at kung totoo nga bang kakampi nila ang tumawag sa kanila. Subalit wala na silang ibang choice kundi buksan muna ang pula at berdeng ilaw ng barko upang maiwasan ang posibleng banggaan kung totoo mang may kukonboy sa kanila. Subalit isang malaking pagkakamali ang pagbukas nila ng ilaw. Dahil sa liwanag ng ilaw ay napansin sila ng rumorondang submarine na S-13 ng bansang Soviet na pinangungunahan ng kapitan na si Captain Alexander Marinesko. Si Marinesko ay isang kapitan na kilala bilang minsan ay hindi sumusunod sa ilang mga utos sa kanya at madalas ay lasing kapag naglalayag. Dahil dito ay naging pagkakataon ito para sa kanya para bumawi at maging bayani ng Soviet na kanyang bansa. Kaya agad na nag-utos ito sa kanyang mga tauhan sa ganap na alas 9 ng gabi. Maganda kayo. Magpapakawala kayo ng 3 torpedo na tatapos sa barkong yan. Para ito sa mga taong inalipusta nila, para sa mga babaeng kanilang ginalaw at para sa ating bayan. At sa utos na yon ay agad na nagpakawala ng 3 torpedo na agad na tumama sa kaliwang bahagi ng Wilhelm Gustloff na ang hindi alam ng kapitan ay mga sibilyan lamang na mga lilikas ang sakay nito at hindi mga sundalo ng Germany na kanilang kalaban. At dahil dito ay may ilan na kaagad na namatay dahil sa rektang pagtama ng torpedo sa kaliwang bahagi ng barko. At noong maramdaman ito ng mga sibilyan ay nagsimula na rin silang magpanik at marami na rin ang naapakan, lalo na ang mga bata dahil sa mga takbuhan. Ang masama nito dahil tumatagilid na ang barko ay marami na rin ang nagdesisyon na tumalon sa halos nagyeyelong tubig at ang karamihan ay natrap na rin sa mga cabin ng barko. Ngunit kahit ganoon ay nagawa pa rin nila na makapagbaba ng 9 na mga lifeboat at makapagsakay ng ilang mga katao. Habang nasa tubig ang lifeboat at sakay ang limitadong mga tao, ay masasaksihan din ang paghingi ng tulong ng mga taong nalulunod at pinipilit na sumampa sa lifeboat. Subalit dahil hindi pwedeng mag-overload ang lifeboat dahil ito ay lulubog
ay napipilitan ang mga sakay na suntukin, hampasin ang kamay at ulo ng mga taong nakakapit sa lifeboat. Isang senaryo na ayaw sanang gawin ng mga nakasakay, ngunit napipilitan na sila dahil sabi nga nila ito ay isang life and death situation. Samantala sa loob lamang na 45 minutes ay unti-unting lumubog ang barko at siya ring pagdagdag ng mga taong namamatay sa pagkalunod sa napakalamig at halos nagyeyelong tubig. Ilang oras pa ang lumipas ay mayroong mga vessel ng Germany na nooy patungo na rin ng Germany ang nakakita sa nakakalugmok sitwasyon. Nakalutang ang mga wala ng buhay ng mga sibilyan at ang mas nakakaawa ay ang mga batang may suot ngang life jacket, subalit ang kanilang ulo di umano ay nasa ilalim ng tubig na ayon na rin sa mga nakakita. Noong magkaroon ng mga investigasyon at pag-aaral, gayon din ayon na rin sa salaysay ng mga nakaligtas, ay may estimate na aabot ng 10,600 na mga katao ang sakay ng nasabing barko at tanging mahigit 1,200 lamang sa mga ito ang sinuwerteng makaligtas sa trahedya at tinatayang mayroong 9,300 na mga katao kasama na ang bata ang nawalan ng buhay. Samantala, noong tuluyan ng matapos ang pait ng digmaan ay dito lumabas na isang paglabag sa batas ng digmaan o war crime ang ginawang ito ng kapitan ng Soviet submarine na si Marinesko. Dahil sa batas ng isang digmaan ay nakasaad na dapat ay walang pahihirapang kalabang sundalo kung ito man ay maging bihag, at nakasaad na walang gagalawing babae at sisiraing ari-arian ng mga inosenteng tao, at malaking kasalanan din ang pagpatay ng mga sibilyan o inosenteng tao. Subalit inapila ni Marinesko na hindi niya naman malalaman o makikita kung sino-sino ba o ano ang laman ng isang barko, at inakala niya na ang sakay ng Wilhelm Gustloff cruise ship ay mga sundalo ng Germany. Gayunpaman, para sa ibang tao ng Soviet, si Marinesko ay itinuturing na bayani ng kanilang bansa. At sa kabilang dako, sabi nga nila, ang kapitan ang huling lilikas o mamamatay sa paglubog ng isang barko. Subalit, ang mga kapitan ng lumubog na Wilhelm Gustloff ay buhay na buhay at nakipag-unahan pangaraw sa pagsakay sa mga lifeboat ayon na rin sa ilang mga nakaligtas. Dahil ang katwiran di umano ng mga kapitan ay napagsilbihan na nila ang Germany, at sa oras ng trahedya ay kailangan din nilang isalba ang kanilang mga buhay. Kayo, ano ang opinyon ninyo sa nangyaring ito? Palagay nyo ba ay may pagkakamali nga ba ang kapitan na nagpasabog sa barko, lulan ang mga sibilyan? At ano naman ang masasabi ninyo sa mga kapitan ng barko ng Wilhelm Gustloff na nakipag-unahan pa daw sa mga tao sa pagsakay ng lifeboat? Gusto ko po sanang malaman ang inyong opinyon. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, babayu!